Do not invest your money in a bank. So, siguro narinig niyo na yun sa iba, di ba? Sabi, huwag mo invest yung pera mo sa bangko, di ba? So, here's why. Nakikita nyo ba sa bangko pag pumapasok kayo, or even though sa inyong mga banking app, nakikita nyo, di ba? PDIC insured up to 500,000 per depositor. So, hindi ba kayo nagtaka kung anong ibig sabihin nun? So, PDIC is Philippine Depositor Insurance Corporation na nag-i-insured ng 500,000 pesos na pera mo sa bangko per depositor. So, ibig sabihin nun, ma'am. Okay? So, kung nag-invest ka, I know, if you're make a deposit in your bank account amounting 1 million, sabihin natin 1 million pesos. Yung 500 lang po doon ang insured. So, in case po na mabankrupt yung bangko, yung 500,000 lang po ang ibabalik sa inyo. Ano mangyayari sa kalahati? TY na yon. Thank you na yun. Na-bankrupt sila eh. Yun lang naman ang insured ng PDIC. Okay? So, kung mag-invest kayo, I would say yes, good ang mag-invest na ba. I would never say na hindi siya good. Kasi 'di ba, maganda rin naman mag-invest sa bangko, like banking, 'di ba? Banking payment, mas mabilis. 'Di ba, kung magbabayad ka ng kuryente, tubig, mas mabilis siyang i-send kung you're using your mobile banking app, 'di ba? But if you're going to invest more than 500,000, then I bet you will not going to do that. Siguro, kung you have 1 million pesos, then 500,000 sa ibang bangko, 500,000 sa ibang bangko. Pero man, paano kung ang gawin na lang po namin is, yung 500,000, ibang account, and then mag-open po ako ng iba, kunwari BPI, 500,000 sa isa mong banking, sa isa mong account, and then mag-open ka ulit sa BPI ulit ng another account for 500,000. Paano yun? Okay yun, ma. So, hindi po pwede. Ay, hindi siya covered ng, yun nga sa PDIC, na insured after 500,000. Bakit? Kasi po sa PDIC is 500,000 insured per depositor. Per tao na nag-deposit. Hindi po per account. So, kung nag-invest ka, ay nag-deposit ka po dyan ng 10 accounts sa isang bangko, like BPI, 10 accounts yan na may mga 100 million, may 1 million, 500,000 lang insured doon. 500,000 lang ibabalik. So, kung may 10 million ka, in-deposit mo sa 10 account sa BPI, yung 500,000 lang po ibabalik sa'yo in case of bankruptcy. Okay? So, ang gawin mo, ibahin mo ng bangko. Kasi ang insured lang is for depositor. So, bigyan kita ng example, okay? Kung nag-invest ka ng 200,000 sa BPI and then somehow, wag naman sana na bankrupt, yung 200,000 ibabalik yun sa'yo ng buo. Kasi nga, up to 500,000 ang insured. Okay? So, paano kung 800,000 ang in-invest mo sa BPI? And then suddenly, nagkaroon ng bankruptcy. So, yung 500,000 lang po, ibabalik nila sa'yo, and then yung 300,000 is TY. Kasi 500,000 lang naman ang insurance. So, yun lang, no? So, sana may natutunan kayo.